Guys, magpapa-check up kami. Ito kami sa mansion ni Dr. Tampos. Ligaw kami. Ganda dito, guys. Tingnan nyo. Building siya para sa check up. Ganda. America. Nasa America tayo. Nyo, guys. Shout out Dr. Tampos. Ang hirap hanapin ito. Nakakalito. Sabi niya, hindi ka nagbabasa ng email eh. Ay! Nadapa pa si Mada. Eto na. Ito na nga guys, nandito na naman kami sa State Park. Paboritong State Park, Gunpowder Spring State Park. Grabe yung ano doon, ibon. So ito na si bagong Zeus guys. Yung bagong kotse ni Madam. Toyota Grand Highlander. Asan na yung si Madam? Atras mo, ito yung pang-atras ng ano. Oh, galing oh. Ayun sila oh. May ganyan rin yung passenger. Sakay sa'yo? Third row. Meron yan. Ano masasabi mo, ma'am? Good, good. Ganda. Ganda. Merong thermocartor mo ah. Oh. So, eto nga guys. Ano nakikita ko? Lahat may cup. May cup. Ano dyan? Cup holder. Parang malayo siya. Parang nasa harapan siya. Kahit dito may cup holders. Amazing. Ang laki. May ganito rin siya sa ano. Kaso ang dumi niya. Ano yan? Dahil sa mga pollens. Dahil spring. Linis muna kami Hi guys. guys, good morning. Welcome again sa Team Perez Vlog. So, i-continue ko lang yung tungkol sa Financial Literacy 101 sa kagaya ko na nag-aaral lang din at nag-uumpisa talaga to learn how to really be a responsible adult in terms of financial literacy or education. So, feeling ko dun sa pinost ko recently na vlog, hindi ko na kwento yung tungkol sa anong klaseng retirement plan ang meron ako ngayon. Kasi dati, under sa agency, naka 401k ako. And at the moment, nasa bagong hospital namin, under ako sa 403B, which is, yung nangyari sa amin is, after a year pa ako magiging mabivest na ng hospital namin. And nag-open din ako ng individual retirement account under Fidelity, yung IRA, na dapat may 7,500 max of per year yung yung mag-vest ka doon or papasok ka na retirement funds mo. Yung IRA na yun is from sa'yo lang, wala ka doon na ka-join na employer mo. Unlike sa 401k, saka sa 403b at sa mga, mga klase ng retirement na may employee and employer matching. Ang IRA is, ikaw lang talaga, by yourself, from the word individual retirement account. At isa ding deduction yun sa tax, natin, sa pagpa-file ng tax sa next tax season next year or sa mga susunod. It's usually ang tax season filing is January hanggang April. January 31 hanggang April 25 yata. So yun. Nakakatulong yung magpababa ng tax bracket natin. For instance, malaki na yung sinasahod mo, yung annual mo na gross mo is malaki na. Pag wala kang retirement, sayang lang kasi tataksan ka talaga ni Uncle Sam. At yun pa, yung tungkol sa high yield savings account, binanggit ko na yun. Doesn't matter kung gaano kadami yung inaiipon mo. Wag mo lang siyang i-stock sa isang normal na savings account sa bank mo, kagaya ng yung bank mo sa Advantial, yung mga credit union, at yung Chase, yung BOA, yung Bank of America, ano pa yung isahan? Yung mga regular banks, hindi talaga mag-grow yung pera mo. For instance, may 20k ka na gusto mong ipunin.
tapos nag-expect ka ng interest. Sa mga klaseng ganong bank is 0.1 interest lang. Pero kung yung high yield savings account ka, yung kagaya ng meron yung in-offer yung American Express, yung SoFi, and yung akin nga, yung Capital One ko na 360, may 3.10% interest rate siya. Annual yun. Pero makukuha mo siya monthly na for instance, yung nga, nabanggit ko nung nakaraan, kung may 10K ka, magkano na din yun sa 3%? Parang nasa more or less, nasa 150 ka to 300. So, yun guys, maging responsible ka sa pamamaraan ng paghahanap ng way how to grow your money. Pero, hindi mo naman papatayin yung sarili mo sa pagtitipid. Pero, i-enjoy mo din naman kasi nga, alam mo na guys, dito sa Amerika, mataas ang issue of having mental health issue. Yung mental well-being is dapat nating yakapin, dapat nating intindihin, huwag nating tipirin yung sarili natin. Pero, sabi nga nila ng mga financial advisor na napapanood ko, it's just not about investing to yourself. It's investing and learn how to grow your money in a proper way. So, yun guys, and see you at magko-continue natin gagawin natin tong serye, yung hindi ko alam na i-share ko, hindi ko alam ngayon na nalaman ko na at i-share ko sa inyo para hindi kayo magkamali. See you guys! Guys, good morning! Welcome sa Team Perez Vlog! Don't forget to like and subscribe guys. Road to 1K na tayo, malapit na guys. Nagmamakaawa na ako sa inyo na mag-like and subscribe na sa aking YouTube channel, sa aming YouTube channel as a family. And soon enough, ma-reach na natin yung 1K. At gagawa ako ng series about sa mga bagay na hindi ko alam, na nalaman ko eventually at kailangan kong i-share sa inyo. Kasi I feel na responsable ako na maging advocate ninyo habang sa mga papunta pa lang dito. And heads up sa mga disclaimer sa mga dati nang nandito na nanonood sa akin na magsabihin na may mga mali akong nasasabi. Guys, pwede nyo akong i-PM or i-PM nyo ako sa Facebook account ko. Meron akong Facebook account na Marian Perez or yung aking Team Perez Vlog na account. At sabihin nyo ako doon yung mga mali na nasasabi ko. Or either way, pwede nyo akong i-commentan sa comment section natin. Pero guys, wag ka naman tayo masyadong matapang. Medyo balat sibuyas tayo. Pero anyway guys, yun nga, parang tingin ko kailangan gawan siya ng series kasi marami talagang mga bagay na magugulat ka na magiging pagkakamali mo pala pag hindi mo sinearch. Hindi ko naman sinasabi na baka tamarin kayo mag-search. Hindi po pwedeng tamarin dito sa US, lalo na pag pa-migrate na kayo dito guys. Kasi malaki ang masasayang na oras at lalong malaking masasayang sa panahon at sa pera guys. Sa effort ninyo rin. So, bilang ate ninyo, ate nurse ninyo, nandito ako para to help but not financially. Soon, kapag yumaman na talaga tayo, pwede tayong makatulong sa inyo. But anyway, yun lang guys. Alam ko pala latest na visa bulletin ng June, wala siyang movement. I'm sorry sa mga nag-e-expect pero at least hindi tayo na retrogression. So at the moment yata August 1st, 2023 pa rin ang EB3 category na meron ang visa bulletin para sa kagaya nating mga Filipino. But guys, prayers lang. Mag-aral kung hindi pa nakakapag-take ng NCLEX, pag-aralan guys ng mabuti. At sa IELTS na nahihirapan kayo guys, yun, kukwento ko din sa inyo yung mga ways kung paano ako nakapasa sa IELTS guys. Hindi tayo magaling sa English pero mapursige tayo guys. Hindi tayo sumusuko sa mga pangarap na alam natin matutupad with the help of God and with your family at yung partner mo. So, yun guys. Always be true. Thank you po. Bye, thank you, sir. Welcome, salamat sa pagtanong. Alam ko muna ka-message ko na kayo dati.
Oo, tungkol sa CFC po. Opo, natatang ko yung pangalan nyo. Opo. Opo, kaya nga po eh. Thank you po, thank you po. Thank you po bro, salamat po. Thank you. Thank you. CFC for the go. Si Robert dyan. Hoy sis, kamusta ka naman sis? Graduate na. Graduate na si sis. Sian! I'll show you on the vlog. Oh. Hi vlog! Hi! Surprise to, surprise. Pinag-prepare ko ng mga brothers. For 3 days. Ha ha ha!